Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito po sa aking bagong Facebook page, Informador, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kabayan, ang maganda dito sa mga bago kong social media platforms na ito, mahaba-haba ang talakayan natin. Dahil dito po, mga tatlong topics ang tinatalakay ko. Doon kasi sa iba kong mga social media platforms, sabi nila, attorney, ha? Papasok pa lang kami, papasok lang namin, patapos ka na. Medyo kasi maiksi ang talakayan natin doon. Eh dito mahaba-haba. Kaya kung gusto niyo po ng mahababang talakayan, subscribe na po kayo. Dito po sa Attorney ah, Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo dito po sa Informador Facebook page. Okay? Pag-usapan nga natin ito. Ito na. Matagal na nating hinihintay ito. May formal nang nagsampa ng reklamo, ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. Sinampahan na ngayong araw, ngayong February 25, sinampahan na ng ethics complaint. Si Bato de la Rosa, ang nagsampa ay sina Professor Shelo Magno. Ang grupo ni Professor Shelo Magno na Huwag Kang Kukurap ang nagsampa, nag-file ng reklamo. Ang reklamo ay i-file nila sa Ethics Committee. Kaugnay ito sa napakatagal na, lampas ng tatlong buwan. Kasi nag-absent si Bongo, si Bato sa mga hearings ng Senado o sa mga trabaho sa Senado November 11, December 11, January 11, February 11. Yung February 11, 3 months na siya. Anong pitsa na ngayon? Natapos na ang February. Kaya grabe na ang pag-absent ni Bato. Ano kasi diyan, ang matindi kasi diyan kay Bato, sabi nga ni Senador Ping Lacson, wala pa namang warrant of arrest, bakit nag-aano na siya? Bakit nagtatago na siya? Bakit put na siya? Wala pa namang warrant of arrest. Kaya ano ito, mga kabunyog, tama lang talaga na ano na siya. Pag-usapan na sa Ethics Committee na pinamumunuan ni Senador JB Ejercito, pag-usapan na anong dapat gawin kay Bato de la Rosa. Kasi malaking insulto ito sa ating mga kababayan. Ang mga kababayan natin, kapag nag-absent ka sa trabaho, yung mga may trabaho, maano ka nga lang, malate ka nga lang, may minus na sa trabaho, sa sweldo mo. Mag-absent ka ng isang araw, pagpapaliwanagin ka na. Ito, ilang buwan na? Mahigit 3 buwan na. Tapos tumatanggap pa ng sweldo. Ang sweldo niya sa isang araw ay sa isang buwan, 300,000 plus yata 350,000. Mayroon pang budget ang kanya mga staff. Mga 5 million yata sa operating expenses ng kanyang opisina. Galing yan sa pera ng bayan. Kaya nga sabi ng mga ng maraming grupo, insulto na itong ginagawa kay Bato de la Rosa. Ang Senado naman, nalalagay na rin sa alanganin ang liderato ng Senado. Sabi ni Senador Ping Lacson, kailangan ng amyendahan ang rules ng Senado dahil dito sa kaso ni Bato. Pero mas maganda raw kung mayroong mag-file ng ng ethics complaint para may basis ang kanilang aksyon. Ito na. Actually, ang unang naririnig ko diyan na magpa-file sana si dating Senador Sani Trillanes. Kaya lang inunahan na nila Professor Shelo Magno, nag-file na kaagad. Nag-file na kaagad. Kasi nga naman malaking insulto ito sa saka pera ng bayan ang pinambabayad niyan kay Bato tapos hindi naman nagtatrabaho. Ang nagtatanggol kay Bato si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, bakit naman ninyo gagawin kay Bato yan? Bakit kagustuhan niya ba yan? Kagustuhan niya ba yan na mangyari yan sa kanya? Kilala niya daw si Bato, napakasipag daw nitong magtrabaho. Kung hindi man daw ito ngayon nakakapagtrabaho sa Senado, hindi niya naman daw yan kagustuhan. Problema niya yan eh. Nasangkot siya sa mga pagpatay na yan.
Sinunod niya yung mga gusto ni Duterte. Oh, ano na nga yung nangyayari diyan? Dapat lang talagang panagutan niya 'yan. Oh. At yun na nga, sabi ni Senador Ping Lacson, wala pa namang warrant of arrest, nagtatago na siya. Magtrabaho muna siya. Ay kaya lang nasobrahan ng takot si Bato eh. Ha? Ayaw niya talagang mangyari sa kanya yung nangyari kay Duterte. Nabigla si Duterte. Oh. Ayaw niyang mangyari 'yun. Hmm. Kaya nagtatago si Bato. Eh kaya lang hindi naman pwedeng hindi siya disiplinahin ng Senado niyan. Hindi pwedeng hindi. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pag may nag-file ng ethics complaint, aaksyonan nila 'yan. Ha? Kaya ano ito, tama lang yung ginawa. Hindi na nahintay ni Professor Shelo Magno si Trillanes na mag-file. Kasi ang sabi ni Trillanes, mga Marso yata siya. Eh, ano na, inunahan na ngayon. Pero okay pa naman yan. Mas maraming grupo ang mag-file, mas maganda para talagang mahiya ang Senado. Hmm? Kasi parang hati ang Senado sa issue ni Bato eh. Ay, ang marami kasi sa senador yung markadahan ng style sa Senado eh. Pero hindi naman nila pwedeng balewalain na itong issue na ito ni Bato. Kasi ano na nga, malala na eh. Hindi man lang daw tumatawag sa liderato ng Senado. Hindi man lang daw nagpapaano, kahit tumawag, kumontak, wala. Talagang binaliwala na ang Senado. Pero tumatanggap ng sweldo. Ayun ang masama. Yun ang masama. Tumatanggap ng sweldo, tumatanggap ng operating budget ang kanyang opisina, o yun. Yun ang masama. At pera yan ng bayan. Okay lang sana yan kung private ang kanilang Hindi eh. Pera ng taong bayan yan. Tapos sinisweldohan si Bato, hindi naman nagtatrabaho. Malaking insulto naman yan sa mga kababayan nating nagtatrabaho. Hmm? At hindi naman maliit ang sweldo niyan. 300 plus thousand o 350,000 ba? At marami pang budget yan. Kaya ano ito? Ha? Um, Tama itong ginawang ito ng grupo nila Professor Shelo Magno. Hindi na nila hinantay pang tumagal. No? Kaagad-agad, final na ngayon. Kasi lampas na nga naman ng 3 buwan. Eh. Lampas na ng 3 buwan. Mahaba. Masyado ng mahaba. Ang problema niyan, kung lumabas ang arrest warrant ni Bato, mga ilang buwan pa, ay di ganun pa pala siya katagal magtago. Eh kaya lang, talaga namang lalong magtatago yan si Bato kasi yung confirmation of charges hearing ni Duterte ngayon nakikita na talaga yung ano niya, ang kakasangkot niya. Talagang sigurado ng maglalabas ng arrest warrant sa kanya kasi nakita na doon na nangunguna ang pangalan ni Bato sunod kay Duterte. Ha? Yung mga pangalan nila Bongo sunod yan sa kanya. Sila Aguirre, sila Albayalde, sunod lang sa kanya yun. Pero pagdating sa pagkakasunod-sunod ng may mga malaking pananagutan sa warong, nangunguna si Duterte, sumusunod si Bato de la Rosa. Kaya ganyan na lang yung takot ni Bato de la Rosa eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, itong si Sara Duterte, dahil nga mainit na ngayon ang balita, na posibleng lumabas na ah, ang arrest warrant kila Bato at kila Bongo, itong si Sara Duterte mayroong advice sa dalawa. Kaya lang ang advice naman ni Sara Duterte, insulto naman. Hindi naman to advice. Hindi naman to advice itong sinabi na ito ni Sara. Mga kabunyog, mga kabayan. Ano ito? Mahirap tong sinasabi na ito ni Sara Duterte. Sa kanya madali ito. Pero kay Bato at kay Bongo mahirap to. Anong sabi ni Sara? Kumuha ng magaling na abogado. Ang advice ni Sara kila Bongo ganito. Ang pinakamagandang paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na mayroong alam sa batas ng Rome Statute sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Sinabi yan ni Sara February 24. Payo niya
sa umano'y co-perpetrators na sina Bongo at Senator Bato de la Rosa, ah, sa ICC case ni dating Pangulong Duterte. O yan. Oh. Kaya lang, ang problema kasi madali kay Sara magsabi nun kasi marami silang pera na mag-ama. Ang dami nilang nakuhang pera eh ng Duterte. Eh pero kay Bato, si Bongo siguro malaki-laki rin ang pera. Pero kaya ba ni Bongo na ay ni Bato magbayad ng 150 million sa abogado? Ha? Kung totoo 'yun na 150 million dahil totoo daw talaga 'yun, 150 million ang bayad kay Kaufman at sa team niya, o kaya ba ni Bato 'yun? Bilyon 'yun sa isang taon, lampas. Tapos magbibisita yung kanyang pamilya. Sila Sara Duterte kaya. Oh, nagpapalit-palitan sila ni Baste, ni Pulong, ni Kitty, pati mga anak mga anak ni Pulong, pati yung mga apo ni Duterte. Ay mga apo nga sa tuhod eh. Kasi apo pala ni Pulong. Yung anak nila Omar kasama. Grabing gastos. Pero kaya nila yon. Kaya nila Duterte yon. Ay kay Bongo, saka kay Bato. Si Bongo pwede kasi marami rin pera yang nakuha si Bongo. Pero si Bato, kaya yung advice ni Sara, siguro naiisip ni Bato, si Sara naman, kung ang advice niya maghanap ng abogado, totoo naman. Pero mahirap yun. Hindi ganun kadali ang magbayad niya. Pwede yan. Gamitin na lang ni Bato yung libreng abogado ng ICC. Pero siyempre, gusto niya naman, yung abogadong gusto niya, private. Hmm? Kaya lang, ang mahal-mahal ng mga international lawyer sa ICC. Kaya siguro si Bato mas pinipili na lang na magtago. Ha? Ano yan? Kung mayroon man si Batong nakuha rin na pera nung panahong nasa gobyerno siya, ubus yan. Kung 1 billion lang naman yan, mauubos ka agad yan. Yan ang problema. Kaya lang si Sara, ang advice sa kanila, maghanap lang kayo ng abogado ninyo para maghanda na sa pagtatanggol sa kanila. Sabi ni Sara, mayroon daw siyang kilalang British lawyer na pwede. Nung una, sinabi na yan ni Sara. Kaya lang, mabigat yung advice na yan ni Sara eh. Maghanda na daw sila Bongo at saka sila Bato sa kanilang depensa. Maghanap na ng abogado. No? Actually, sabi niya nga noon, may mairerekomenda siya. Kaya lang, ang problema kay Sara, ang hanggan lang siya sa mairerekomenda. Ang tanong, sinong magbabayad? Sinong magbabayad? Lalo na kay Bato de la Rosa. Yan yung yan na yung problema sa kanila. Ay noong, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, ang problema kasi sa kanila noon, sinabihan na sila na wag masyadong mayabang na parang hindi nila pananagutan yan. Magtira sila ng na darating ang panahon, pananagutan nila yan. Ay hindi, binaliwala daw. Tingnan mo nga naman. Tingnan mo nga naman. O ngayon, namumroblema sila. Nagtatago na si Bongo, ay si Bato. At problema yan talaga kapag lumabas yung arrest warrant, kukuha sila ng abogado kung maaresto sila, international lawyer, ang pambayad niya. Ang kay Sara, advice. At sabi nga noon ni Sara, mayroon siyang mairerekomenda. Ang tanong, ang pagbayad. Actually, ngayon nga, kung ang Duterte, kasi kapag natuloy yung trial, ang trial ay tatagal ng mga 1 to 3 years. Ang sabi, baka abutin pa ng 2031 bago ma-resolve yung kaso na yan ni Duterte hanggang sa appeals. Grabe, ang magagastos ng Duterte diyan kila Kaufman, grabe ilang pong bilyon kaya yan. Ha? Ano yan eh. Anyway, parang hindi naman nararamdaman ng Duterte kung yung gastos nila. Kaya sino na ngayon maniniwala na walang pera ang Duterte? Saan sila kumukuha ng panggastos diyan? Sa Duterte mapera. Pero si Bato de la Rosa, mahihirapan diyan. Si Bongo pwede pa, may pera din yan, marami. Si Bato ang problemado diyan. Yan na yung nakuha nila. Karma na, karma. Nakarma sila diyan. Lagi kasi silang kay Duterte. Sumunod sila kung anong pinagawa ni Duterte. Yan.
Pero naging senador naman sila ni Bongo. Naging senador, saka nakarami rin siguro silang pera diyan, panahon ni Duterte. Kaya lang, ah, ayan na, yung pagsunod nila kay Duterte, hindi lang lahat yan ano, sarap o ginhawa. Ito ngayon, hirap at sakit na ito. Kinakaharap nila, problema na. Oh, ayan na. Yan na yung ano nila ngayon, kinakaharap. Ha? Oh, dito tayo sa isa pa nating pag-usapan. Hmm? Si Sara Duterte, ah, prangkahan ng nagsalita, ang totoo daw, tinanong kasi siya ng media, ano ang reaksyon niya dito sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Oh, ang sinasabi ni Sara Duterte, ang totoo daw, hindi na sila umaasa, ang totoo, hindi na sila umaasa na ah, ano, magkaano pa, yung na ano pa si Duterte, makalaya o kaya makauwi ng buhay. Actually, hanggang sa pag-isip daw na posibleng sa ICC na mamatay, sa kulungan na mamatay si Duterte, alam daw nilang posible yan at handa na daw sila sa ganyan. Kahit daw si Duterte, si Digong, ha, alam daw na posibleng doon na siya mamatay sa kulungan. Hmm. Kasi nga naman, tatagal yan, mga tatlong, ano yan, mga 3 taon na trial yan. Hmm? Ngayon, kung tumagal yan ng 3 taon, no, mga kabunyog, mga kababayan, ah, ano yan, mahirap na, ano yan, mahabang panahon. Ay si Duterte naman, matanda na, may sakit. Kaya, sabi ni Sara Duterte, ang totoo dyan, sila daw ay, ano, hindi na umaasa. Ha? Hindi na daw sila umaasa dyan. Alam na daw nila yan, sabi ni Sara. Tanggap niya na daw yan. Ha? Sabi ni Sara, silang pamilya daw, pag-usapan na nila yan na, ano, sabi ni Sara, hindi na namin tinitingnan yung chances of ex-President Duterte coming home eh. Kung makikita niya roon sa statement niya sa court, sinasabi niya, natanggap ko ng posibleng dito ako mamamatay sa kulungan ng ICC. O yan. Kaya sabi ni Sara, hindi na daw sila umaasa. Sa bagay, tama lang yan. Tama lang yan na hindi na sila umaasa, na maging bukas sila sa lahat. Posible naman talaga yan. Unang-una, hindi na yan makakalaya si Duterte kung interim release lang, hindi na. Nag-decide na ang ICC diyan, hindi granted yan. Lalo pa ngayon, oh, lalo pa ngayon, paano naman igagrant ng ICC ang interim release? O ito, tingnan nyo ha. Kung magre-request na naman si Kaufman ng interim release, paano naman papaniwala pagbibigyan yan? Una, hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. Hindi nga siya nag-appear doon sa confirmation of charges hearing. O paano mo bibigyan ng interim release na hindi nga kinikilala ang jurisdiction ng ICC? Pangalawa, paano mo pagbibigyan ng interim release ngayon pa lang nag-press con si Attorney Libby Baligod at saka si Mike Defensor, pinipresent yung 18 Marines o 18 ex-Marines na ini-expose nila, inaakusahan nila si datong Senador Sonny Trillanes daw ay nagsabwatan sa kayong mga investigators ng ICC. Binigyan daw ng pera pagpunta dito. Kaya ano yan mga kabunyog, doon pa lang maano na yan, may reaksyon na dyan ng ICC. Bakit mo bibigyan ng interim release? O kaya yung interim release na yan, wala na yan. Hindi, mahirapan na yan, wala na talaga halos siyang kapag-asa. Kaya kung walang interim release, tuloy-tuloy na si Duterte. Yung confirmation of charges hearing naman, kapag kapag natapos yan, magde-decide within 60 days, anong magiging desisyon? Ang pwedeng maging desisyon yan ay sasabihin mayroong sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial. Pwede ring sabihin kulang, mag-imbestiga pa. Magdagdag pa ng mga ebidensya, mag-imbestiga. Pwedeng ganun. Oh. Pero imposible na sabihin ng ICC
ano, hindi sufficient ang evidence, ang dami, tambak talaga. Kaya sigurado na magta-trial. 'Pag tiningnan mo yung mga ebidensya doon na pinipresent, ano pa lang yon, parang pinapatanaw pa lang sa atin yung mga ebidensya at mga testigo na ipe-present, grabe na, tambak na. Kaya halos yung conviction ni Duterte beyond reasonable doubt, halos sigurado, Kaya wala na, hindi na makakauwi si Duterte. Ako naniniwala rin ako, tama yung sinabi ni Sara Duterte. Mahirap nang umasa pa sila. Kahit si Digong tanggap na yata, tanggap na. Oo. Ang hindi pa talaga makatanggap niyan sila Bato saka sila Bongo kasi mga bata pa sila. Mga bata pa sila. Hmm. Pero si Sara Duterte sabi niya tanggap na daw nila 'yan. Kung ano man ang mangyari kay Digong daw tanggap na nila. Kahit si Digong daw tanggap na 'yun. Tama lang 'yun, para hindi masyadong maano sa kanila. Kasi tanggapin na rin nila na walang, krimen na hindi pinagbabayaran. Lahat naman ng nangyari na 'yan kay Digong dahil sa mga ginawa niya, kumbaga ngayon niya lang pinagbabayaran 'yan, oh, kasi walang krimen na hindi pinagbabayaran, at saka 'pag may nagawa kang krimen, sa bandang huli mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Ano lang, medyo napapatagal lang, pero sa huli mabibigyan ng hustisya. At ito na nga yun, nangyayari na. Sino bang mag-iisip na hindi siya na maaaresto siya diyan, madadala sa ICC? Kaya lang God works in mysterious ways. Pero dahil si Digong naman ay matanda na, sakitin na, at tatagal pa yung trial na yan, at halos sigurado siya na makukonvict diyan, wala. Talagang mahirap nang makabalik si Duterte. Hmm. At ang sinasabi ni Sara, tanggap na nila yan. Pero sa totoo, sabi niya lang yan natanggap. Mabigat sa kanila yan. Mabigat sa kanila ang nangyaring yan kay Digong. Oh. Kasi matagal silang na, kumbaga ang nangingibabaw sa kanila, impunity. Matagal silang naghari-hari sa Davao, wala naman silang naging pananagot, hindi naman sila napapanagot sa mga pinagagawa nila sa Davao. Naging presidente si Duterte, ang iniisip nila wala, hindi sila mapapanagot, ay nangyari yan. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.